Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali, umaga po sa ating lahat. Ayan po. Happy New Year. Welcome to 2025 mga quiz, mga guys, no? At ang pag-uusapan natin sa video ito, mga quiz, mga guys, ay tungkol po ito sa basura na naman. Ano ba yung basura na iyan? Ay, nalmahan po ni Ate Mayora po eh. Dahil, layon po sa ating pag-research kanina kasi sabi nga lang ila, do research po. May nag-do-research po tayo at may nakita po tayong nag-post po about yan sa basura. Well, talaga namang gayon po o gayan po iyan dahil alam naman po natin ay holiday season mga kuys, mga gayas, no? Pero, masama na po buwang talakayin o mag-post ng basura dyan sa City of Manila. Pero ang kabutihan naman ito mga kuys, mga gayas ay hinakot po naman. Hinakot po naman pala. Ito namang ibig-sabihin kasi ayaw mo naman kasi mag-antay na hakutin yung basura dyan sa City of Manila So may post po si Mayora Lacuna about po dyan sa basura at ipinaliwanag niya po. At mayroon din po itong patutsada sa lahat ng mga trolls na bumabatikos sa kanila o sa City of Maynila. Naku po, sino itong mga trolls na ito, yan po pag-usapan natin sa video ito mga quiz, mga gayas. Happy New Year! Ayan, mega love shoutout po sa ating lahat. O Iskonatics, Iskonyas, mga vloggers, Iskonyas vloggers, o Marmel, si KTV Pilipinas, o Machi TV. Okay. This video picture is credit to yung iba ay kang Machi TV at yung iba naman na picture is credit to Ibig at yung isa naman po ay credit to Doktora Lacuna, mga quiz, mga guys, no? Okay, so intro po muna tayo. Look at pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! So, ayan nga po, tignan nyo po yan. Ayan sa screen nyo, tignan nyo po, pakitingin po dyan sa screen nyo. Ayan po ang post po ng ABS-CBN mga koys. Ayan po, tambak na mga basura ang bumungad sa mga residente ng Tondo, Manila pagkatapos ng salubong ng bagong taon via Karen Guzman, ABS-CBN News. So, ayan po yung mga picture po ng mga dabundok na mga basura pagkatapos po ng New Year, mga quiz, mga gayas. No, hindi po pagkatapos, mismong New Year kasi pizza 1 pa po yan, di ba? So, New Year na po yan. So, pagkatapos ng gabi, umaga pala. Ayan, umaga pala. So, kung nakikita nyo mga quiz, yan po yung mga dabundok na basura dyan sa Tondo, mga quiz. Hindi lang sa Tondo, Divisoria. Mamaya po, pakita po natin yung mga video, mga quiz, mga gayas. Yun nga, pinaliwanag po ni Mayora kung bakit nakabasura. Talagang, di na po tayo magtatakan yan, mga quiz, mga gayas. Di na po tayo magtatakan yan. Kasi yung basura na yan ay talang dabundok talaga yan. Bakit kaya? Anong nangyari? Bakit natagalan sa pagkulikta ng basura? So, balita po kasi natin ay mukhang pinalitan na po yung taga-hakot ng mga basura dyan, para wala na pong agam-agam sila. Dahil sabi nga nila, yung kontraktor ng mga basura noon is tauhan daw yun o yun yung kolektor ng mga basura sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno. So, tinanggal po nila at may bago pong pinalit nila at sabi nga nila, dinaan naman po daw sa bidding. Wala pa tayo magagawa dyan kasi dinaan sa biddings So, dito po, ito naman pong si Don Marcen
May galap siya raw to Don Marcel. Yan. Bago mamaya po, basahin po to natin yung post po ni Mayora Lacuna, ha? So, dito po muna tayo. Sabi ni Don Marcel, kagigising ko lang mula sa pagkapikit. Wow. Grabe. Mataling haga itong tula mo, Don Marcel. Kagigising ko lang mula sa pagkapikit. Wow. Talaga bang walang kickback at means si Idi at Pati ay zero? Idi, nyaw. Tiga Manila po kami, hindi tiga probinsya. Para lang po sa kaalaman niyo, mga koys. Yan po, dahil nga po may nabasa po siyang isang post na doon siguro sa kanyang wall, may post po ni Mayora yan. So, ito po kasi ang post ni Mayora, mga coach, mga gaya. So, okay, sa Facebook page ni Doktora Mayora Lacuna, mga coach. Para po sa kalaman ng lahat, sinimulan na po natin ngayong araw ang pag-aalis ng mga tent sa kalsada ng Divisoria. Yung tent, yung blue tent pa lang, tinutukoy ni Mayora dito. Yung mga blue tent yung nakikita nyo sa tabi ng mga kalsada o sa mga iskinita o daanan ng mga tao, doon po ang tinutukoy ni Mayora. Para po sa kalaman ng lahat, sinimula na po natin ngayong araw ang pag-alis ng mga tent sa kalsada ng Divisoria. Palakpakan. Kala naman po kasi natin ay talagang tuloy-tuloy na yon. So, hindi pala. Tinatanggal pala. Okay? Binigyan po natin ang mga vendors. Dalawa, ang. Wala nga naman dito basahin yan. Binigyan po natin ang mga vendors na pagkakataong kumita at may mapagsaluhan nitong nagdaang Pasko at bagong taon. Okay, wala pong masama doon kasi pabor po yun sa mga vendors. Ang problema lang po kasi natin dyan sa lahula hindi marunong maglipit ng mga basura, talagang aabot sa dabundok ang basura pagdating sa umaga tapos magkalat Hindi marunong magligpit Okay lang yan. Magdabundok yan basta andyan sa gilid kasi kukuliktahin yan ng mga collectors ng basura. Ang problema lang kasi is magkalat. Yan yung napakalaking problema natin dyan. Magkalat talaga. Okay? Hanggang ito pala. Binigyan po natin ang mga vendors na pagkakataong kumita at may mapagsaluhan nitong nagdaang Pasko at Bagong Taon. Hanggat December 31 lang po ang mga tent na ito. Yan ang napag-usapan at ipinangako natin sa publiko. Bilang pagtupad sa usapan ay tinatapos na natin ito ng ayon sa plano o palakpakan. Ayos. Kasi mula December yun first week hanggang January. Tinapos na pala, palakpakan kasi tinapos na Maaga rin po na nalinis ng ating mga masisipag na kawani sa Department of Public Service ang mga basura na nagkalat sa mga nagdaan na holiday. Yun pala yung post ng ABS-CBN na nakatambak lang sa gilid dahil hindi pa nakolekta ng mga collectors. Yun po ang ibig sabihin ng ating Mayora dyan sa City of Manila. Okay, hindi po ligid. Hindi po lingid sa ating kalaman na may mga iilang tao. Naku, sino ba itong mga ilang tao na ito? Hindi po lingid sa ating kaalaman na
na may mga ilang tao, pati na ang mga trolls. Ha? Pati na daw mga trolls. Hindi na po tayo magtaka niyan. Kasi lahat po ng mga public servant o mga candidates o kandidato may sari-sariling mga supporters po iyan. May sarili pong mga opinion o pagsuporta ng kanilang mga kandidato. Yan po yung tinutukoy ni Mayora dito. Hindi po limit sa ating kalaman na may mga ilang tao, pati mga trolls na walang sawang naninira at nagkakalat ng maling impormasyon laban sa ating liderato. Gusto ko pong linawin na walang kickback o anumang illegal na transaksyon na isinagawa ang pamalaang lungsod sa pagtatayo ng mga tent. Ito po ay isang inisyatibo lamang upang mabigyan ng pagkakataon sa ating mga kababayang Manileño. Ito pala yung tinutukoy ni Don Marcel. Nakagigising ko lang bulat sa pagkapikit. Talaga bang walang kickback? It means si Ide at Tate ay zero? Idinyaw niya. Tiga Manila po kami, hindi taga-probinsya, para lang po sa kaalaman nyo. Yung pala, yung tinutuko ni Don Marcel. Hindi ko na kasi nag-get. Ayon pa dito ni Mayora, at sa mga patuloy. Sino pa bang nagpapatuloy dyan, ha? At sa mga patuloy na nagnanais dumisan ang ating pangalan at reputasyon. Uulitin ko, walang puwang ang fake news at paninira sa Maynila. Kilala namin kayo at hindi namin palalampasin ang iyong mga pagtatangkang sirain ang tiwala ng mga Manileño ng ating pamamahala. Naku po, sino bang tinutukoy nito? Ha? Kasi ang sa pagkakaalam po natin, formula lamang po sa mga gaya sa ayon lang po iyan sa nakikita po natin dyan sa City of Maynila at wala naman pong sigurong sobra o paninira ang mga ginagawa ng mga Esconian vloggers about po sa pamamahala ni Mayora Lacuna. So, depende lang po siguro kung natatamaan po sila sa mga tama o sa mga vloggers na bumabatikos o kritiko ng kasulukuyang administrasyon ng course mga gayas. Dahil for me, ay talagang yung isiniwalat lang natin, ang pinabag-vlog lang natin, kinukontent natin, yung nakikita lang po natin, hindi kaya-aya o hindi maayos na pamamalakad dyan sa City of Manila. O like lang, mga basura na yan. So, hindi naman po siguro fake news na ipapakita po natin kasi nalagana po sa social media yung mga picture dyan sa City of Manila about po sa mga basura. Well, in fairness naman po sa pamalang Manila, kinukuha na nga naman po nila. Pero, may pero naman kasi ay talagang umaabot po ng umagahan. Talagang makumpara po natin sa panahon ni Yorme Isko Moreno na ayaw niya yung mga basura na umabot pa sa umaga. Well, talagang nangyari po yan at yung mga basura umabot talaga ng umaga at doon po natin nasasabi na parang nasalbutamol na sabutahe si Yorme Isko Moreno ng mga vendors. Pero one time na pong nangyari yun dyan sa may Ilaya, dyan sa kabaan ng mga Ilaya na naabutan po talaga ng umaga hanggang sa
na hindi pa nagsimula yung flag ceremony at talagang pumunta si Yorme Isko Moreno noon at dismiyado po siya. O say, naayos na po yun ni Yorme Isko Moreno. So ngayon, nakikita na kasi po natin na parang bumalik po. Bumalik po yung mga basura na yan na halos hindi na po nakukuha. At yun nga, pinaliwanag po ni Mayora noon na parang nasalbotahe din siya o sinabotahe daw siya dahil yung garbage collector ay sa kapanahon na pa daw ni Yorme Isko Moreno. Kaya siguro sa isip niya na sinabotahe siya dahil hindi nakukuha agad yung mga basura. Kaya siguro ngayon ay pinalitan na po niya ng mga bagong garbage collector, mga kois, mga gayas, no? So, pagpatuloy natin mga kois, mga gayas, Sa pagpasok ng 2025, makakaasa po kayo na hindi tayo magpapadala sa mga paninira. Ang iyong pamahalaang lungsod ay magpapatuloy sa mga hakbang patungo sa isang malinis, maayos at maunlad na Maynila. Well, talagang ganun po. Alam nyo naman, yung ABS-CBN ay talagang marami pong mga reporters yan. So talagang nakikita po siguro nila o nakukumpara po nila na sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno ay wala na yung mga basura na yan. Pati yung mga blueprint na iyan sa panahon ni Yorme Isko, wala yan Kasi nga mismo si Yorme Isko Moreno nagsabi na pag bumalik ang mga iyan, ibig sabihin na bigyan si Yorme. Nabigyan. Nakita kasi po natin, hindi lang tayo, lahat po, lagana po sa social media, yung mga blueprint na iyan. So, napagtanto po nila natin na may nabigyan. So, yun nga po, pinaliwanag po ni Mayora na wala pong kickback. Wala naman po tayong, hindi po tayo makakapagsabi na talagang may kickback si Mayora dahil wala pong ebidensya. At yan po, pinaliwanag po niya nga wala po ng kickback sa mga blueprint na yun, but cause ay talagang pinagbigyan yung mga vendors natin para makapaghanap buhay para sa Pasko at New Year. Well, hindi po maniniwala po si Don Marcel noon dahil hindi po daw siya taga-bundok. Sabi ni Don Marcel mismo nagsabi, nagigising ko lang mulat sa pagkapikit. Talaga bang walang kickback? It means si Idi at Pati ay zero. Idi yan yaw. Taga Manila po. Taga Manila po kami, hindi taga probinsya para lang po sa kalaman nyo ha. Gabi naman si Don Marcel. Hindi mo naman gawin yung taga probinsya. Taga probinsya ko Don Marcel. Joke lang. So, hindi rin po tayo makapagsabi na mayroon pong natanggap si Mayora doon mga kois, mga guys, no? Pero ang may alam na may alam, si God first. Ang ating Panginoon mga kois, mga gayas, kung sino talaga ang kumita sa mga blueprint na iyon. Ang Diyos po ang may alam kung sino ang kumita sa blueprint na iyon. Malay natin, after election, maglabasan ang lahat ng mga sekreto. So, nga po mga kois, mga gayas na, okay? So, dito natin papakita natin yung mga video natin dyan, mga kois, mga gayas, dyan sa mga divisoria, o sa, yung mga nagtambak na mga basura, mga kois, mga. This video is credited to Machi TV, mga kois, mga guys. Mag-support na po, Machi TV, sa po rin po yung Estonian vloggers, ayan. So, credit to you, sir. Ayan. Yan po yung kalap niyang video katapos po ng New Year's. New Year pa rin, pero nung pagsalubong ng bagong taon, so siguro 6 or 7 o'clock ng umaga, siguro yan, nakukuha nila na yung grabe yung mga kalat ng basura, mga kois, mga guys. No, yung bang walang kusap po yung mga vendors diyan, mga kois, mga gayas, no. Kasi dapat magkusap po tayong maglinis kasi may magkukulikta naman po ng basura diyan. Medyo late nga lang, pero nakukulikta naman po, in fairness naman po. Pero yung bang kadugyutan sa ating sarili na maski basura natin, pinabayaan na po na basta lang po tayo kumita at hayaan na po yung mga basurang andyan, hindi na marunong
ligpit. Yan yung ayaw ni Yorme Isko Moreno sa kapanahonan niya mga kois, mga guys, no? Diba? Sa panahon ni Yorme Isko Moreno, organize. Kasi pag ayaw mong sumunod dyan, tanggal ka talaga dyan. Papalitan ka talaga ng mga vendors. Kasi yun din ang isang paraan para po talaga yung isang tao ay marunong pong sa sarili. Disiplina sa sarili niya. Kaya tama po yung ginawa ni Yorme Isko Moreno na pag nagpabaya ka sa iyong pwesto, ay nako po, wala kang puwang dyan. Sa City of Manila, hindi ka na makapagtinda. Kasi dugyot ka eh. Hindi ka marunong eh. Yan yung kulang sa mga vendors dyan ngayon. Kayo, mga vendors na mga dugyot. Balas lang kayo sa pag-upo ni Yorme Isko Moreno dyan. Bakit? Yan yung number 1 o kalaban ni Yorme Isko Moreno, yung hindi marunong magligpit ng mga basura, ha? Yan yung pinakaayaw ni Yorme Isko Moreno. Hanggat maaga pa, umalis na kayo dyan. Kasi ayaw ni Yorme Isko Moreno yung ganong attitude, ugali. Yung ganong ugali mga kois na ayaw talaga ni Yorme Isko Moreno yun. So, yun po ang... Sweet. Grabe, hilik yung asawa ko. So, yun po ang ating talakayan sa araw na ito mga kois, mga gayas. Okay, kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, share, and subscribe mga kois, mga gayas. At pag-suporta po ni Mami C, mga kois, mga gayas. Sa Pilipinas Iskunyan Vloggers, KTV Pilipinas, kay Machi TV, sa lahat po ng mga Iskunyan Vlog, pag-suporta po mga kois, mga gayas. Pag-comment po ng inyong mga opinion o reaction sa video ito. So for now, I'm God Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Happy New Year na po tayo lahat. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings